Hello mga kaabogada ng bayan, welcome back. And ang topic natin ngayon is yung bangayan ng mag-asawa na si Aljur and si Kylie. Tatalakayin natin dito yung concubinage and i-compare natin dun sa kasong adultery. Let's go! Kasong adultery and concubinage ay nakapaloob sa Title 11 ng Revised Penal Code, yung mga tinatawag nating crimes against chastity. So, sa video na to, tatalakayin natin kung pwede bang hayaan na lang yung dalawang partido kung pareho naman silang guilty or pareho silang nagkasala. Aalamin natin dito kung alin sa dalawang offense or crime ang nangangailangan ng mas mabigat na ebidensya and alin sa dalawa ang may mas mabigat na kaparusahan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Balita, may accusation itong si Aljur against Kylie na nagloko daw ito. Kapag isinampa tong kasong to, hindi lamang yung babae ang makakasuhan, kailangang mailagay din doon yung man na nagkaroon siya ng relationship. Magiging guilty rin yung man dito kapag nagkaroon siya ng sexual act with such woman, knowing na may asawa ang babaeng ito. Sabi ng batas natin, kahit pa subsequently ma-declare or yung marriage as void, so long na nagkaroon ng sexual act yung dalawang to, then they will be convicted of this crime of adultery. Hanggat hindi pa annulled yung marriage and yung babae nagkaroon ng sexual relationship sa ibang lalaki, then this crime of adultery may be filed against her. Ito ay may kaparusahang pagkakulong ng 6 na buwan and 1 araw up to 6 years. Pero ang tanong, paano naman kung iniwan yung babae without any justification? Ang sinasabi ng batas natin dito, if the person guilty of adultery committed this while being abandoned without any justification by the offended spouse, then bababa lang yung degree na guilty, but the said offense or crime of adultery is still committed. Magiging mitigating circumstance lang yung pag-iwan sa kanya without any justification. So, sabi nga ni Kylie sa post niya, never underestimate a man's ability to make you feel guilty for his mistake. Gaya nga ng sabi natin kanina, unless the marriage is annulled, then the woman is still committing crime of adultery. So, doon naman sa kaso ng lalaki na nakiapid, ang kaso doon is concubinage. Dito sa concubinage, mas mahirap
and mas mabigat yung kinakailangang evidence para masampahan yung lalaki ng concubinage. Kahit nakita mo na silang nagdi-date or may nakita ka ng mga text messages or chat messages, hindi pa rin yun pwedeng gamitin as evidence, or kung pwede mang gamitin as evidence, hindi siya element of concubinage. Kasi ang sinasabi ng batas natin, any husband who shall unang-una keep a mistress in the conjugal dwelling. So kinakailangan ibinahay niya doon mismo sa conjugal house yung kanyang babae. Or kaya naman, yung sexual intercourse must be under scandalous circumstances. Kinakailangan ng direct evidence, mas mabigat na ebidensya, and dapat yung sexual intercourse must be under scandalous circumstances. And kapag nagsasama na sila sa isang bahay. So bakit sinasabi ko kanina na I'm with Team Aljur? Kasi guys, doon pa lang sa pagbigay ng evidence, mas mabigat na yung kinakailangang evidence. And pagdating naman sa penalties, parehong prisyon correctional, which nasa range ito ng 6 months and 1 day up to 6 years. Pero pagdating sa lalaki, mas mababa. Hindi na siya aabot sa 6 years kasi nasa minimum to medium period lang siya nung prisyon correctional. Unlike dun sa kasong adultery, mas mabigat ang kaso nito sapagkat nasa medium to maximum period siya. Hindi rin required na sa pagsasampa ng kaso ng concubinage, kinakailangan masampahan din ng kaso yung babae. But shall only suffer the penalty of desterro. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng lumapit within 25 kilometers. Ano naman kung pareho naman silang nagloko? Ang sagot natin dito, when it comes to criminal cases, in pari delicto is not applicable. So under the law, may tinatawag tayong in pari delicto na kapag pareho namang may sala or parehong offender, yung dalawang parties, hindi na sila liable for damages. So nag-a-apply lang yon sa civil cases. So guys, I hope may natutunan kayo sa video na to, and if you think this video is helpful, please don't forget to share. I-share nyo rin to sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak who may need to know yung about sa crime of adultery and concubinage. Until next time, bye-bye.